Hindi ko alam kung ano siya. ginagawa. Talagang kakaiba ito para sa akin. Talagang kakaiba. Sinusubaybayan natin ang pagkawala ng retiradong Air Force General William Neil McCasland, tama? Bago ito. Ito ang body cam mula sa simula ng paghahanap at pagkawala niya. Ipapakita namin ang mahahalagang sandali at paano ito konektado sa palaisipan na ito. Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Bago ko ipakita ang footage, ilalarawan ko muna ang sitwasyon. Pebrero 2026 sa Albuquerque, New Mexico, isang babaeng kakauwi lang mula sa appointment sa doktor, wala pa siyang isang oras sa labas. Ang kanyang asawa, retiradong Major General ng Air Force, ay wala. Hindi ito kakaiba, baka naglakad lang siya, pero nagsimula na siyang maghanap. Nasa counter, naka-off ang telepono niya. Yung smartwatch ay nakasaksak sa banyo. Ang damit na suot niya nang umalis ang asawa niya ay nakasabit sa aparador. Nagpalit siya pero di alam ng babae kung ano. At ang kanyang asawa, si William McCasland, retiradong Major General ng Air Force at dating namuno sa research lab sa Wright-Patterson Air Force Base. Siya ang tinutukoy natin. Parehong base ang sinasabing taguan ng Roswell debris ng mga conspiracy theorist sa loob ng dekada. Marahil alam mo na ang tungkol sa UFOs at mga lihim ng gobyerno, pero ngayon, may masigit pa tayong hawak kaysa ron. Bagong-bagong bodycam footage mula sa mga pulis na rumespond sa kanyang pagkawala. Meron siyang napakataas na security clearance para sa mga kumpidensyal na impormasyon. He was the head of Air Force Research Lab, to the point the man's names are in the UFO documents that are fixed to be released. He's in that in-depth, so he has a very high security clearance. Tulad ng nabanggit ko, si William Neil McCasland, 68 ay retiradong Major General ng United States Air Force. Hindi siya ordinaryong tao na biglang nawala. Isang tao ito na 34 na taon nagtrabaho sa sensitibong teknolohiya ng militar, tulad ng Astronautical Engineering, Space Acquisition at National Reconnaissance Office na may kaugnayan sa spy satellite. Sa huli, naging commander siya ng Air Force Research Laboratory sa Wright-Patterson Air Force Base, Ohio. Iyan ang laboratoryong matagal lang sinasabing tinaguan ng debris mula Roswell, ayon sa conspiracy theorist, pero hindi ito kinumpirma ng Air Force. Bukod sa mga conspiracy, ito ang totoong alam natin tungkol sa sitwasyong ito. Pebrero 27, Huwebes ng umaga ayon sa Bernalillo County Sheriff's Office, bandang alas 10 ng umaga. Dumating ang repairman sa bahay ni McCasland sa Quail Run Court sa Albuquerque. Naka-appointment, pumasok at nakipag-usap kay McCasland. Kumpirmado ito. Isang oras matapos yon, 11:10 ng umaga umalis ang asawa niyang si Susan para sa appointment sa doktor at bumalik ng 12:04 ng tanghali. Wala na siya pagbalik. Sa unang tingin, mukhang lumalabas lang siya para maglakad-lakad. Mahilig siya sa outdoor activities, hiking, biking, skiing, at kabisado ang mga paanan ng kabundukang Sandia. Nagsimula siyang maghanap. Nasa counter pa ang telepono, nandoon din ang salamin sa mata at naiwan ang smartwatch. Alam niya kung ano ang suot niya nang umalis siya. At natagpuan niya kalaunan ng mga damit na yon sa aparador. Kaya parang nagpalit siya ng damit na di niya matukoy. Kaya tumawag siya sa 911. At agad-agad, may sinabi siya na talagang nakakagulat. Ito po si April. Paano po ako makakatulong sa inyo? Hi April, ako po si Susan Wilkerson. Nawawala po ang asawa ko. Sige po, mga 3 oras na po siyang nawawala. May palatandaan ako mukhang pinlano niyang hindi siya matagpuan. Iniwan niya ang telepono at nagpalit ng damit pero di ko alam kung ano. Sa tingin ko, naglalakad lang siya. Lahat ng sasakyan at bisikleta namin ay nasa garahe. Umalis ako para sa appointment ko sa doktor mga alas 11:10 ng umaga. At nandito pa siya noon sa bahay. At pagbalik ko mula doon ng tanghali, wala na siya. Pinatay niya ito at iniwan na parang sinadya niya kasi palagi niyang dala ang kanyang telepono. Mayroon siyang smartwatch. Hindi ko alam kung dala niya yon or hindi. Nagawa na ba niya ito dati? Wala pa ang kahit bahagyang katulad nito. Isa siyang repiradong Major General ng Air Force. Napaka-responsable pero may mga problemang medical din siyang kinakaharap. May video ba kayo sa bahay ninyo? Wala. Na-diagnose na ba siya ng sakit sa pag-iisip o katulad nito? Well, napapatingin kami sa isang doktor para sa parehong physical at mental na aspeto, lalo na tungkol sa anxiety, panandaliang pagkawala ng memorya at kakulangan sa tulog. Pareho rin ang doktor na pinuntahan ko ngayon. May dala ba siyang frandata?
Sa totoo lang, hindi naman kadalasan. Meron siyang gun safe at tiningnan ko doon kung may nawawala pero hindi ko masabi kung may nawala nga. Marami siyang mga baril at rifle. Bukod pa sa sinabi niyang kung patuloy namang hihina ang kanyang utak at katawan, ayaw na niyang mabuhay ng ganoon. Pero para sa akin, parang sinabi lang yon ng isang lalaking ayaw sa takbo ng mga pangyayari. Kasi sinabi ko sa kanya, oo, gusto mo pa ring mabuhay. Oo, gusto mo pa rin. Sige, magpapadala kami ng ilang mga pulis dyan para makausap ka. Tingnan kung pwede kaming maghanap-hanap at alamin kung ano ang nangyayari, okay? Siyempre, salamat. Walang anuman. Pero bago pa dumating ang mga pulis, bago pa umandar ang body cam, may ginawa na ang asawa niya. Nag-post siya agad sa Facebook. Habang nagsisimula pa lang ang paghahanap, nag-post siya ng panawagan ng tulong. Nang kumalat ang mga haka-haka, nag-post siya muli at diretsong sinagot ang chismis. Nagretiro siya sa Air Force halos 13 taon na ang nakalipas. At mula noon, karaniwan na lang ang clearance niya. Malabong kinuha siya para lang sa mga luma niyang sikreto. Binanggit din niya ang koneksyon sa UFO. Aniya, ito'y paliwanag at panunuya rin. Si Neil ay nagkaroon ng maikling ugnayan sa UFO community dahil kay Tom DeLonge, dating Blink 182 frontman at tagapagtatag ng To The Stars. Sandali nakatrabaho ni Neil si Tom matapos siyang magretiro sa Air Force bilang voluntaryong consultant sa militar at siyensya para bigyan ng kredibilidad ang mga katang-isip na libro at media activities ni Tom. Walang espesyal na kaalaman si Neil tungkol sa mga katawan ng ET at mga debris mula sa Roswell crash na nakaimbak sa right path. Pero sa puntong ito, dahil wala talagang balita tungkol sa kanya, baka ang pinakamagandang palagay ay inakyat siya ng mga alien sa mothership. Walang naiulat na mothership sa Sandia Mountains. Lumabas lang ang post ilang araw matapos siyang mawala. Papunta na rin ng mga deputy sa bahay. Ang unang tawag ng detective ay hindi para maghanap sa bundok. Ito ay sa isang babae na gapunan kasama si McCasley noong nakaraang gabi. Oo, kaya tumawag ako para makontak ang lahat. Papasok na ako ngayon sa paborito niyang coffee shop para tanungin kung nakita nila siya. Katrabaho ko si Gino McCasley sa Kirtland Partnership bilang board member. Retiradong general siya mula sa Air Force Research Lab. At nagkapunan kami ng Huwebes ng gabi sa Cervantes, malapit sa Gibson. Sige. Alas 6 ng gabi, kasama ang Space Force. Napansin ko kanino umaga alerto at nagulat ako dahil nung Huwebes ng gabi, iba na siya sa dati niyang sarili. Medyo tulala siya at tahimik. You know that. Nangyayari talaga yan kaya di ko na pinansin. Tama. Umalis siya gamit ang kanyang sasakyan. At pagkatapos, And I called this morning. tinawagan ko ang security forces sa Kirtland para siguraduhin na hindi niya ginamit ang card niya doon. Hindi niya ito nagamit at hindi siya nakapasok sa base. Monitoring that area. Pero base sa pagkakaintindi ko, ganito, pakinggan mo muna ako. Nang Huwebes ng gabi, suot niya ang asul at puting guhit na polo na may kwelyo at butones. Sige. At suot niya ang maliit niyang name tag, yung KPC name tag niya. Kaya, sa pagkakaintindi ko, umalis siya ng bahay. Hindi nadala ng kahit ano ang asawa niya. Nasa running trail siya. At huling nakita siya alas 11 kahapon. Tama. Tama. May security clearance ba siya or katulad dito? Mayroon siyang mataas na classified security clearance. He was the head of Air Force Research Lab. To the point, the man's names are in the UFO documents that are fixed to be released. He's in that in-depth, so he has a very high security clearance. Ngayon, may deputy sa bahay na kinakausap ang asawa ni McCaslin at binubuo ang timeline ng mga pangyayari. Sana lang alam namin. Ibig ko sabihin, binigyan siya ng doktor ng referral sa neurologist, sa gastroenterologist at sa psychologist. Pero nangyari lang yon nitong linggo. Ano ngayon? Bakit siya pumupunta sa doktor at kumukuha ng referral? Ano man yon? Bukod pa sa ilang pisyolohikal na pagbabago nitong nakaraang 2 o 3 buwan, parang nagulo na ang mekanismo ng regulasyon ng temperatura niya sa loob ng katawan. Lagi na lang siyang pinagpapawisan.
na para sa isang lalaking mahilig mag-ski at natutulog sa niebe at beanie bag, hindi maganda. Kaya. Ang demensya ay hindi isang Alalahanin. nagkaroon siya ng pagkabalisa. Nagkaproblema siya sa paghinga, siguro para malabo ang pag-iisip at may panandali ang pagkawala ng memorya. Oo. Nagbito siya mula sa isang board na kinabibilangan niya noon sa Washington dahil sinabi niyang hindi na niya kayang makasabay sa mga pinag-uusapan nila. Nagtanong ang deputy tungkol sa armas. Meron ba kayong mga armas na itinatago ninyo sa bahay? Oo, pero medyo marami ring mga rifle at baril na nakalagay sa isang gun safe. Alam mo ba kung may kulang doon? Sige, parang tingnan mo ang lagayan ng mga baril. Ang una-una pansin ay, kailangan ko sanang kunin ang susi para mabuksan yon. Pero hindi ito nakalock, pero nakasara ito. Pero tumingin ako sa loob at hindi ko masabi, wala namang halatang nawawala dahil hindi ko naman binibilang o sinusubaybayan. Nakita ko ulit ito. Pasensya na kasi karamihan sa kanila ay parang, oo, parang mga pirasong may kasaysayan, pero meron siyang mga gumaganang baril. Pagkatapos, nagsimulang magtanong ang detektive sa lugar kung saan siya maaring nagpunta. Mayroon bang lugar na kailangan niyang puntahan? Halimbawa, kailangan ba niyang kumain o pumunta sa banyo? Well, nagmaneho ako at may kaibigan kami na mga 2 milya ang layo kaya nagpunta ako sa bahay niya at kumatok sa pinto. May susi kami ng bahay niya pero nandito ang susi sa kwarto at nasa Kansas City na siya ngayon. Wow, kaya Ano? so, Kailan ang kaarawan niya? oo, naiintindihan ko. Siya ay 68. Ano? Ngayon, May bago ba siyang mikropono? Kung i-check ko siya, babalik ba siyang dala yon mula rito o sa Lost New Mexico sa tulong ng Draper? Lisensya, sige. At saka, may mga bakas ba ng paa o mga trail na iniwan niya? Parang ganon. alam mo, nagmaneho ako papunta sa Lanier. Siguro, nag-ikot ako sa panigid ng ating kapitbahayan. Nandun ka sa... Ikaw noon. Nandun ka sa... Ibig ko sabihin, siguro siya ay umakyat sa lalo. Kaya babalik siya gamit ang tram. Ang weird naman na iniwan niya yon at kaya... Kaya ito ay talagang kakaiba para sa kanya. Talagang labasa. Sa kanya. Pagkatapos, sinabi ng asawa niya ang nabanggit niya sa tawag niya sa 911. Pero mas detalyado ngayon. Ang biyahe na dapat sana niyang gawin, ang mga kaibigan, at kung ano ang inaalala niya. Makikita mo ito sa lahat ng paghahanda sa bahay. Pupunta siya sa isang backcountry ski hut next week kasama ang 17 niyang kaibigan. Wow. Lugar na kailangan mag-ski puntahan, kaya naghahanda siya ng pagkain, gamit at iba pang kailangan nila. Pero nag-aalala siya na baka bigiin siya ng kanyang katawan sa biyahe na ito. Sunod, tinanong kung anong nararamdaman ni Makaslin. Napansin mo ba parang yung pag-iisip niya, nag-iba ba yan? Iba ba ngayon? Ngayon, uminom siya ng gamot na nireseta ng doktor kagabi na dapat ay tutulong sa kanya matulog at magdagdag ng timbang. Nabawasan siya ng mga 20 pounds ng walang dahilan. At may kasamang pagkabalisa. At ngayong araw nagising siya at sinabi, well, mas maganda ang tulog ko, pero parang may after effects na matinding hangover. Malabo pa rin ang pakiramdam ko. Wala akong gana o motibasyon na gawin ang kahit ano. At gaya ng sinabi ko, sobrang dikit siya sa akin. Gusto niya lagi akong nasa tabi niya. At nagkakaroon siya ng ilang mental na problema. Mabuti naman ang pag-iisip niya. Sobrang aktibo niya sa physical at palaging matalas ang isipan niya. Retiradong Major General mula sa Air Force. May PhD mula sa MIT. Kumusta? At nakakaramdam siya ng pagkamalabo ng isipan. Sa tingin ko, panahon na para tumigil. Oo. Ano to? Ang pangalan niya ay William Neil McCaslin, kilala bilang Neil at CANCAS. AND.
Kaya naman ngayong araw, medyo malungkot siya at parang gusto niyang laging may kasama na hindi naman niya usually ginagawa. At may appointment ako sa doktor. Naalala ko pang tumingin ako sa orasan ng kotse ko. Kailangan kong makarating sa appointment ko ng 11:10. Kaya nakabalik ako bandang tanghali at wala na siya. At nakita ko na naka-off ang kanyang telepono at naiwan sa stand nito. Nakita ko rin na naka-charge ang kanyang smartwatch sa banyo. Nandito, lahat ng sasakyan at bisikleta, kaya't tiyak nasa ibang lugar siya. Nakita ko sa aparador ang damit na suot niya nung umalis ako, salamin. Hindi ko alam kung ano ang suot niya. Kaya ito yung bahagi kung saan binalikan ng deputy ang isang bagay na sana'y nakatulong. Isang GPS device. May isa si Makaslin para sa bundok. Pero tiningnan ito ng asawa niya. Anong nakita niya? Sa tingin mo ba, baka may GPS tracking ito? Two-way radio. O baka ito ang avalanche beacon niya. Tingnan natin. Hindi akin yan. Wala ito na. Ano ang InReach? Ang InReach ay isang satellite communications na cellphone sa madaling salita. Nagbibigay ito ng lokasyon kapag napapadala ng mensahe. At maaari kang bumalik kapag nakatanggap ka ng mensahe at pwede mo pang i-click ang isang koneksyon at ipapakita nito ang mga track na sinundan. Kaya oo, nakikipag-ugnayan talaga ito sa GPS. At nakakapag-text din ito sa pamamagitan ng satellite. O based sa nabasa ko online, wala raw itong GPS o katulad noon. Sige, kaya yon ang avalanche beacon niya. Posible bang dala niya ito? Sinadya niyang iwan ang telepono at relo. Kinausap ng pulisya ang mga kapitbahay at kumatok sa mga bahay para maghanap ng kamera na posibleng nakakuha kung saan dumaan si Makaslin. May kapitbahay na nagsabi tungkol sa isang lagusan, isang tagong daan na di alam ng karamihan. Habang naglalakad ka pababa sa daan mula sa stoplight sa San Rafael at pagkatapos ay tumawid, Merong isang malaking lagusan sa ilalim. Kung saan ang lahat ng nagtayo sila ng bagong apartment at condo sa kanlurang bahagi. Siguro 3 o 4 na taon pa lang yon. Para sa akin, parang kahapon lang. Oo. Pero nung una, ako ang nagtrabaho sa maraming mga trail at lahat ng mga bagay na to, pati na rin ang mga ilaw at downlighting, kasama ang county at mga ganong bagay. Tama. Kaya nung inilagay namin tramway trail na yon, meron ding maliit na daanan sa itim na asfalto kung saan pwede ka ring bumaba papunta sa tuyong sapa dito. Sige. At sa ilalim yan, ang dahilan kung bakit ganyan ang mga setbacks ay dahil may tunnel sa ilalim na ginawa namin, lalo na para sa mga sakay ng kabayo. Noong unang panahon, sa North Albuquerque Acres, halos lahat may kabayo. Dito, kailangan mo lang makisama sa mga rattlesnake. Pero doon, Alam mo na may mga mahilig sa kabayo, kaya may malaking lagusan sa ilalim para makadaan ang sakay ng kabayo. 2 sakay ng kabayo ang kasya magkatabi habang dumadaan sa ilalim ng lagusan na yon, mula sa kabilang dulo. At dumadaan ito sa ilalim at itong daan nakatabi ng itim na asfalto para lang itong bahagyang pababang daanan na pwedeng lakaran. Doon matatagpuan ang malaking lagusan para sa mga sakay ng kabayo. Pagkatapos, paakyat ang gitna ng daan at tatawid sa Sims Park Road papuntang Elena Gallegos, kung saan pwedeng mapatuloy ang sakay ng kabayo. may dagdag pang babala ang kapitbahay tungkol sa patutunguhan ng lagusan at kung sino ang posibleng naninirahan dun ngayon. Yan din ang naririnig ko mula sa ilan sa mga pusa. Mga cougar, oso, lahat. Pero yung mga oso, hindi ko alam kung nagising na sila, pero mga ibon, marami. Pero hindi ito kakaibang lugar kung saan. Kung gusto niyang gumaba sa itim na asfalto na trail sa ilalim ng tunnel, ang iniisip ko ay yung mga walang tirahan na lumipat doon, parang ginawa nilang kondo.
May mga tao ba talagang nakatira doon sa ilalim? Hindi pa ako nakapunta doon, pero tingin ko wala naman. Gusto kong suriin yon. Kasi may mga network na hindi pa natin alam. Ibig ko sabihin, maganda talagang protektadong lagusan yon. Kasi, alam mo, ginawa yon para sa mga kabayo at sakay nila na dumaan. Tapos, yung mga sasakyan ay dumadaan sa ibabaw ng tulay na yon doon. Kaya. Sasabihin ko na iyon lang siguro. At iyon yung nasa tapat mismo. Kita mo kung saan lumalabas ang San Carlos Park Road. At lungsod iyon. Yan ang Atlanta Gallegos Trail. Yan ang Atlanta Gallegos Road na papunta sa wilderness area. Nakipag-usap din ng pulis sa isa pang kapitbahay, isang lalaking dating katrabaho ni Neil McCaslin, na nagbigay ng napaka-espesipikong larawan tungkol sa general. Oo, dati ko siyang boss at retiradong general. Hukbong impapawid. Hindi, matagal ko na siyang hindi nakikita. Sige. Minsan ko na siya nakikita pero di ko pa siya talaga nakita. Akala ko nakita ko si Susan, ang asawa niya, na naglalakad sa driveway. Isang araw o 2 araw na nakalipas. Pero hindi ko pa siya nakikita. Sige. Diyos ako! Ayos. Nagmamaneho siya ng dilaw na sports car at may Range Rover na parang gamit sa African Safari. Gets mo ba? Nasa labas siya nakaparada. Dati siyang boss ng boss ko na narito. Binrief ko siya nung 2,000 nang bumisita siya sa Boston. Kaya tingin ko may bahay sila dito. Nakatira ako sa Boston, pumunta siya sa airbase. Sige. Binigyan ko siya ng briefing sa mga proyekto ko. Nakakatakot siya, PhD siya sa engineering. Ako rin PhD pero ibang field. Siya ang namumuno sa laboratoryong pang-agham at napakatalino niya. At sobrang seryoso niya. Kaya kung basta na lang siya naglakad paalis, may mali talaga. Maliban na lang kung naglakad siya at biglang minatake, o na-stroke, o kung ano man. Pero naisip niya na dapat andun siya sa kalsada. Oo. Nasa daanan siya ng bisikleta o sa trail backyard. Yung parehong kapitbahay na dati ring nagtrabaho kay McCaslin, may nabanggit pa siyang iba. Mga kamera. Sa tabi ng mga tao dito, may maliit silang pasukan na may bakod. Pero may doorbell camera sila. Dito mismo. Sa likod ng pader, nandun ang harap na pintuan at maliit na patio nila. Kaya may camera sila na kita ang maliit na gate. Akala ko, ito na. Ito ba ay hindi pagkain? Hindi, sila yung kasunod na bahay. Tapos yung mas malaking bahay, paakyat sa burol na may kurbadang driveway. Makikita mo rin yung dagdag. Mayroong, nalimutan ko na kung tawag doon, parang malaking Range Rover na sasakyan. At pagkatapos. Oo, may bakod ang kanilang bakuran at aso sila na bihira nilakad. Pero tumatakot ito tuwing gabi dahil may nasisilip siya sa mga siwang ng bakod. Oo, sige. Oo, kaya 2 bahay ang layo niya. Sige. Neil at Susie. Sa simula ng trail, hinaharang ng mga deputy ang mga hiker, nagpapakita ng larawan at nagtatanong kung nakita nila si McCaslin. At may isang grupo na nagsabi tungkol sa isang lalaking may tungkod. Naghahanap ako ng nawawalang tao. Meron akong litrato niya pero hindi ko alam kung anong suot niya sa kasamang palad. Akala ko may litrato ako. Ayun, nandiyan na. Siya yung nakaitim na damit. Sa tingin ko, hindi. Hindi. Hindi naman ganun. Hindi yun, Diyos ko. Pasensya na talaga. Pero parang hindi naman siya nawawala. Hindi naman siya mukhang nawawala. Pero may lalaking may tungkod ba? Mukhang siya nga pero hindi pa kami sigurado. Hindi ako sigurado kung may balak siyang mapakamatay. Kahel yun. Malinaw ang isip niya. Gaano nakatagal yun? Mga 1 oras na nakalipas. Siguro mga 1 oras na nakalipas. Oo, para sa simula pa lang yun. Parang nandito na siya nun. Sige, pabalik na siya na. Mga 2 o 3 minuto na lang siguro siya mula sa entrada. Dito siya naglalakad, sa gilid na ito. Parang may suot siyang asul na damit. Asul. May asul din ba siyang sombrero na gaya ng sa'yo? Oo. Kailangan mong kausapin sila. May pusa siya. At may suot na salamin sa mata at 2 tungkod sa pag-hiking. Ang 2 tungkod sa pag-hiking. Sa isang backpack. Sige, kapag nakita niyo siya, tawagan lang kami at sabihan. Siyempre. Gagawin ko. Ikot-ikot lang ako. Salamat sa'yo. Maraming salamat. Bumalik ang mga deputy at handler ng asong pulis para alamin kung saan magsisimula maghanap. Ang problema, di nila alam kung saan direksyon umalis si McCaslin mula sa bahay. Ginagawa ko sila pero di ko maintindihan usapan. Ano ang matutulak sa kanya para magpakamatay? Kaya Sinabi niya yung neurocultural na bagay. Nahihirapan talaga siya sa mga temperatura.
At may paparating siyang malaking ski o snow trip kasamang 17 na kaibigan at nag-aalala siya na baka hindi kayanin ang katawan niya. Sige. Paano naman ng pera? Hindi ako tiwala na ilabasin sa kwarto. May hirap ba doon? Hindi mo sinisigurado ang tanong ito ang nangunguna. Sa tingin ko, hindi pa naitatanong yan. Kasi larangan ko rin ito. Nilan lang. Gusto ko lang malaman kung siya o sila ba ay naglalakad dito. Sabi niya, hiton raw sa trail naglalakad. Malayo ang nilakad pa makarating doon. Oo. Malayo pa bago makarating sa trailer, alam mo yan. Maglalakad. Pwede ko siyang subukang sundan gamit ang aso. Pero kailangan mula sa isang lugar na alam natin dito siya malamang dumaan. Kung sa likod bahay siya dumaan, kaya ko siyang sundan hanggang dulo. Kung si Vita subaybay, nakapagsubaybay na ako kasama siya ng hanggang isang milya noon. Kaya gagawin ko ito. Siguro ako lang kasi di ko alam kung patawid-tawid siya sa mga kalsada. Sanay na rin siya mag-track sa syudad. Kailangan ko ng maruming pares ng medyas. Nasa kanya ang damit na suot niya kanina. Maaaring gumawa yan. Isasama natin ang senaryong ito. Kung kaya ko. Kung matutukoy ko kung saan talaga siya umalis. Kahit na dumaan siya sa likod bahay at umakyat sa ganitong direksyon, magagawa ko yun. Hindi ko gagawin yun. Kaya sa madaling salita, nananatili ka lang sa kalsada. Alis siya sa property kahit anong paraan, tumatakbo. That's what I want to figure out. Kung maghahanap na tayo, I want to know, sa tingin ko, kaya ba niya magsimulan dumaan o mabiyakad? Kaya niyang akyatin lahat ng daan sa Bamin. Mas kayaya kaysa sa akin. Nagawa ko na yan dati, pero matagal ko nang hindi inuulit. See? Ginagawa niya yon 2 or 3 beses sa isang taon. Magandang umaga. Tapos magsisimula na tayo mag-ikot sa lugar at magmaneho sa paligid para tingnan kung ano ang makikita natin. Yung isa pang larawan na nakasabit sa Peter. Sige. Para malinaw sa ating lahat ang larawan sa isipan. Okay, perfect. Okay. His name again? Leo Macass. Ayos na. Gusto mo ba siyang tanungin tungkol sa huli niyang suot? Hindi ko alam kung aabot ako nun. Kapag kaya ko siyang sundan gamit ang aso ko, hihihi ako ng mga damit niya. Sige, doon tayo dadaan. Hindi ko alam kung may... Magandang lugar para simulan niya. Kaya sana yon hindi ko pa magagawa. Pero kung umabot na sa punto yun, kaya ko siyang sabaybayan gamit ang aso ko. Sige, sigurado ako dahil ang Quail Run Court ay isang kalyeng walang labasan at ang pwede mo lang puntahan ay papunta sa Treadway. Kaya malamang dun siya lumabas sa direksyong yon sa Quail Run. May mga drone operator ding naghahanap, pero mahirap ang lupayin. Ipinaliwanag ng deputy ang kanilang hamon. Gusto ni Sarge na puntaan natin at tingnan yung kabilang bahay. Yung bahay na sinasabi niya, doon yung mga kaibigan niya. Kahit wala na sila doon, kung may papayag sa atin pumunta, hihingi siya ng tulong sa missing persons para sa kodigo na 21 at aalamin ang malalaman nila. Kaya siya lang. Sabi niya, kung mag-hiking siya, dito lang malapit, hindi sa lugar na yun. Dinadala niya si Marigold sa San Rafael, umaabot sa baybayin, tapos balik sa kapitbahayan at tanaw ang mga bundok sa mga trail mo. Sigurado ako. Oo nga, ibig ko sabihin kung dadalhin niya ang aso para maghanap, ayos yun. Sinasabi niya na hindi niya alam kung alin. Sigurado ako nakuha ko nito. Huhulaan ko 360 degrees. Pero oo, kung isa sa inyo ay pupunta sa kabilang bahay. Oo, pare, kuha ko na. Ikaw guys, gusto mo ba? Pumunta. Kuning ang address. Ano? Hindi mo alam, pasensya. Yan, ibig kong sabihin, nang hindi alam at may... Alam mo, nandiyan na tayo sa mukhang bisikleta. Hindi ko alam kung may bisikleta siya. Sabi ko lahat ng bisikleta ay nandito. Nandito sila? Sige, may bagong bakas. Oo, sabi niya mahilig siya sa labas, kaya laging nag-hiking at nandibisikleta. Alam siya ay... Sige, nakuha na kita. Parang ganito. Ako, pare. Maglalakad lang ako, papunta sa mailbox, tapos sasabihin ko, pagod na ako, uwi na ako, pare. Balik ka ng balik doon. Sabi niya malamang umalis siya alinman sa garahe o sa gilid na pinto dito, Akoy.
titingin dito. Oo, mukhang puro likod bahay ito. Parang ako lang, oh. Pare, eto, kaya nga. Siguro masasabi ko na dun yun sa San Rafael Trail. Kagaya ng sinasabi ko kanina. Bumubukas. Papunta sa mga daang tinitingnan mo, yan ang hula ko. Gusto mo bang pumunta sa kulungan? Neil, tama. Si William Neil. William Yo? Apelyido niya ay McCaslin. Nakita mo na ba litrato niya? Oo. Oo, nakita ko. Lumipas ang mga araw at naging mga linggo. At hindi pa rin tumigil ang paghahanap. Sabi ning tanggapan ng sheriff ng Bernardo County, inikot nilang maigit 700 bahay kumatok sa bawat pinto. At nag-check ng lahat ng posibleng video nang umalis siya. Nagkaroon ng operasyon gamit ang drone, suporka ng helicopter, paghahanap sa lupa kasama ang search and rescue teams, K9 units, mga kabayo at mga volunteer. Sinuyod nila ang mga paanan ng gurol, mga trail at mga bukas na lugar sa paligid ng bahay niya. Pero wala pa ring nakita. Noong Marso 7, mahigit 1 linggo mula nang magsimula ang paghahanap, may natuklasan ng mga investigador. May natagpo ang kulay yabong US Air Force sweatshirt. 1.25 milya silangan ng bahay ni McCaslin na kanilang kinuha at inimbestigahan. Walang nakitang dugo sa unang pagsusuri, ngunit dityak ng pamilya kung kanya yon. Makalipas ang 2 linggo, naglabas ang sheriff ng bagong larawan ni McCaslin na nakasuot ng light green na button-up kamiseta. Ayon sa investigador, naniniwala silang yon ang suot niya nang mawala siya. Kinumpirma din nila ang mga nawawala, hiking boots, pitaka, at 38 kalibreng revolver na may leather holster. Retiradong Major General ng Air Force na may PhD mula MIT at dating pinuno ng research lab sa Wright-Patterson, base na sentro ng matagal ng espekulasyon sa UFO, ay nawawala pa rin. Kung nasa San Diego foothills kayo noong Pebrero, 27 o 28, pakisuri ang inyong camera, doorbell footage, dashcams o mga larawan nung araw na yon. Baka nandoon siya sa background. Maaaring magsumite ng impormasyon sa Bernardo County Sheriff's Office Missing Persons Unit sa 505-468-7070 o mag-text ng anonymous sa tip 411. I-text ang BCSO at ang inyong tip sa 84-74-11. Yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar, mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Tulad ng dati, mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o iba pang podcast platforms. Panurin din kami sa NBC's Peacock. Sundan ako sa X, Instagram, at sa Jesse Weber Live sa News Nation, Lunes, Biyernes, alas 11 ng gabi, Eastern. Kita-kits mga kaibigan!